Mula sa gender reveal, baby shower, hanggang sa biglaang pagputok ng panubigan. Mga ka-listeners, lumipas ang 5 buwan at muli na namang punong-puno ng saya at kulitan ang pamilyang Bentacourt. Aalamin natin kung ano nga ba ang gender ng panibagong blessing ni na Christine at DJ. At kung paano pinaglaban ni Danaya ang pangalan para sa kanyang bagong baby sister. Pero akala ng lahat ay matatapos ang araw sa simpleng kainan at bukas ng regalo dahil biglang nagmadali si baby na lumabas. Ready na ba kayong makitakbo at makipagpanik kasama sina DJ at ang triplets? Pakinggan at panoorin natin ang huling kabanata ng ating kwento. Christine POV. 5 months later. Nakahiga ako ngayon sa examination bed, nakaangat ang dress ko at may malamig na gel sa tiyan ko. 6 months na ang tummy ko at ngayon, finally, gender reveal day na raw. Sana, beside me nakaupang over-supportive kong husband, mahigpit ang hawak niya sa kamay ko pero kita ko sa mukha niya ang excitement, parang siya pa ang buntis. Ready na po tayo, ngiti ng OB habang inaayos ang probe ng ultrasound. Dok, sana this time makisama na si baby, pabirong sabi ko. Lagi kasi siyang nakadapa tumawang doktora. Oo nga ilang beses na nating sinubukan. But maybe move a lot, baka ngayon makita na natin. Napatingin ako kay DJ, may ngiti siya sa labi pero halatang kabado. Breathe love, bulong ko sa kanya. Ako nga itong buntis ikaw pa yung kinakabahan? Kasi, ngumiti siya. Alam mong first time ko hindi ba? Wala ako sa tabi nung first pregnancy mo. Iba yung feeling. May konting lungkot na may kasamang panghihinayang sa tinig niya. Tumaas ang isang kamay ko at hinaplos ang pisngi niya. Tumunog na ang ultrasound machine. Sa screen, unti-unting lumitaw ang blurred image ng baby. Tumingin agad ang OB. Oh, okay. This is good. Baby change position. Talaga po? Sabay sabi ni DJ sa braso ko, halos dumikit na siya sa screen. The OB moved the probe gently, then he smiled. Do you want to know the gender now? Sabay kaming tumango. Alright, congratulations! Ngumiti siya ng malawak. You're having a baby girl! Parang tumigil ang oras sandali, napatitig lang ako sa screen habang si DJ, napaubo pa, hindi makapagsalita agad. Girl, ulit. Halos pabulong. Yes, klarong-klaro. You're having a little princess again. Napangiti ako sabay tingin kay DJ. Namumula siya, parang nahulog sa upuan. Tapos napahawak siya sa batok niya. Parang hindi alam kung matatawa o maiiyak. She's really coming. Sabi ko habang pinagmamasdan pa rin ang screen. Our baby girl, number 2. DJ lean in and kiss my temple. I'm so in trouble. Bakit? Natatawang tanong ko. Kasi isang tingin pa lang sa kanya alam ko nang bibilugin niyang mundo ko. Parang si Danaya. Natawa ako habang si Doc patuloy lang sa pagkuha ng measurements. At habang pinapanood ko ang maliit na paa at kamay sa screen, pinisil kong kamay ni DJ. She's lucky, bulong ko. Kasi ikaw ang daddy niya. Humigpit lalo ang yakap ni DJ sa balikat ko. No, sabi niya. Ako ang maswerte. Kasi kayo lahat ang buhay ko. Matapos naming magpasalamat sa OB-GYN at kunin ang latest copy ng ultrasound, dumiretso na kami ni DJ palabas ng clinic. Hawak pa rin niyang kamay ko habang nilalakad namin ang patungong parking lot. Ilang beses pa niyang sinilyapan ng papel na may nakaprint na female sa gilid. Can't wait to tell them, sabi niya habang sinusuksok sa bag. Nadala niya ang envelope. Same, tugon ko. Though I'm pretty sure, si Danaya lang mapapasigaw sa tuwa, pero ang dalawa, nagkibit balikat ako. Hindi ko talaga alam ang magiging reaksyon ng dalawang lalaki. Napatawa siya. At baka may konting, what? We prayed for a boy. Moment ni Kulat Kael. Tumango ako, amused. Tsak yan, pero at the end of the day, proud kuya pa rin yung mga yun. Pagdating namin sa school, sakto ang timing. Buksan pa lang ng gate, una na naming narinig ang ingay ng mga estudyante.
Tapos, ayan na si Kael, si Cole at si Danaya. Sabay-sabay na lumitaw kasamang kanya-kanyang yaya. Parang laging may mini parade tuwing uwian. Mommy! Daddy! Sigaw ni Danaya sabay takbo. Mommy, I drew a T-Rex today! Boses ni Kael. Daddy, I was line leader kanina! Kwento ni Cole habang lumundag-lundag papalapit. Nagkakagulo na agad bago pa makasakay ng sasakyan. Hindi pa ako nakaupo, nagsalita na si Danaya. Mommy, si Teacher Aya may baby din sa tummy niya. Ay talaga? Baka sabay pa kami mga naka. Sabi ko at ngumiti. Si DJ naman panayang sablay sa pag-seatbelt kay Danaya dahil sa kakakulit nito. Mommy, ano bang baby mo? Girl ba? Please, girl, no? Nakatinginan kami ni DJ. I gave him a tiny nod. He smiled. What do you guys think? Tanong niya sa tatlo. Boy! Sabay sabi ni Kael at Cole. Girl! Sigaw ni Danaya. Then, ngumiti ako habang tinitingnan sila isa-isa. Guess who is right? Tahimik for 1 second. Then Danaya shriek. Me? Ako ba? It's a girl? I nodded. Yes, baby girl is coming. Yay! Tumili si Danaya at literal na tumalon sa seatbelt niya. Meanwhile, si Kael at Cole parehong napatikaw mambibig. Aw, si Cole, we wanted a baby brother. Yeah, dagdag ni Kael. But okay na rin, I'll just teach her how to fight bad guys. DJ chuckled and leaned back on his seat. That's the spirit. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigil ang kwentuhan. Ang ingay talaga at tipong parang may 3 DJ na sabay-sabay nag-MC. Halos hindi mo na marinig ang sarili mong iniisip. Pero habang pinagmamasdan ko sila mula sa passenger seat, naisip ko ito, ang ingay na hindi ko kailanman pagsasawaan. The kind of noise that tells you you're home. Kahit na anong iwas ko, hindi ko mapigilang matawa habang nag-aagawan ng triplets sa pagkukwento, lalo na si Cole na ngayon ay biglang tumili. Di ba, mommy? Malakas niyang sabi. Kapag girl, laging maarte. Like Danaya. Napalingon agad si Danaya at parang napindot ang jama button niya. What? Taas kilay niyang sigaw. I'm not maarte. Right, daddy? Parang namutla si DJ sa tingin ng anak. Napilitan siyang tumango agad. Yes, you're not maarte. Sabay ngumiti para makalma si Danaya. Napasmirk naman si Kael habang siniko si Cole. Sabi na Daddy will always side with the girl cause I'm his only princess. Dagdag pa ni Danaya habang proud na tinaas ang baba. Napailing ako pero hindi matanggal ang ngiti ko. DJ cleared his throat. Halatang gustong alisan ng tensyon ang mga bata. Okay. Since we're all excited, let's play a game, Anya. Everyone gets to suggest a name for a baby girl. Game? Game! Sabay-sabay nilang sagot. Ako naman ang napalingon kay DJ. Kumindat siya. You first, Danaya. Agad tumaas ang kamay ni Danaya. Princess Arabella's no! Natawang 2 batang lalaki. Snow! Bulalas ni Cole. What are we? In Frozen? Puro ka kasi Frozen. Angal ni Cole. Tumaas ang isang kilay ni Danaya. Name mong pa! Why not? Kontra ni Danaya. That name is magical. Tumawa si Kael. Ako? I want... Sky! Like baby Sky. Cool yun! Suggestion nito. Sky sounds like a dog's name. Reklamo ni Danaya. Si Cole agad ang nagbigay ng suggestion. What about Phoenix? Nagkatinginan kaming lahat. Si DJ nagtaas ng kilay. Phoenix? Parang superhero or firebird. Dagdag ni Kael. Ew! Usal ni Danaya. That's so boyish! Napasandal ako sa upuan. Aliw na aliw sa sagutan nilang tatlo. DJ leaned forward and looked at me, then at the kids. How about we all write down our suggestions tonight and put them in a jar? Yes! Sigaw ni Danaya sabay clapping. But can we also vote? I will make the ballot. Si Cole at Kael nagkatinginan at halos sabay na umiling. Told you, she's so maarte. Daddy! Sigaw ulit ni Danaya at parang alarm na muling nag-trigger. DJ raised his hands. Okay. Danaya is not maarte. She's passionate. Nagkatinginan lang kaming 2 ni DJ. Parehong nakangiti habang palitan ng banat ang mga anak namin. And just like that, sa gitna ng ingay, tili at kulitan, na-realize ko sa buhay. This is it. This is the family we prayed for. And now, we're growing it even more.
Akala ko tapos na ang round ng mga pangalan at matatahimik na kami pero si Danaya parang may biglang naalala. Napataas ang kamay niya na parang nasa classroom. Wait! Sabi niya sabay tayo sa gitna ng sasakyan kahit na medyo umaandar pa kami. I have the best name ever! Nagkatinginan kaming lahat. Si DJ bahagyang napakunot noo pero curious din. Danaya, sit down na muna. Just quick, daddy! Sabay taas kamay ulit. Dramatic na parang Miss Universe. Ang gusto ko? Danaya Catalia! Ha? Sabay naming usal. Halos sabay-sabay. Danaya, kasaw ng name ko. Danaya Catalia ako, di ba mommy? Nilapitan niya ako at nilagay ang dalawang palad sa tiyan ko and she pouted her lips. So, parang she's gonna be like me. My mini-me! Napangiti ako at si DJ naman napakamot ng batok. Sweetheart, biro niya. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba parang ikaw ang ikalawang version mo talaga yun? Exactly! Proud na proud niyang sagot. Para kapag wala ako sa bahay, may ako pa rin kayo. Si Cole na pailing. Ayaw ko ng dalawa kang version sa bahay. One is already so much. Mahigpit na kontra nito. Si Kael tumawa lang. What's next? Gagawan mo na siya ng diary, Danaya? Pambubos ka ng dagdag. Nagkamot lang ng ulo si DJ at bumaling sa akin. Sweetheart, mukhang determined ang anak mong ito. Nguso ni DJ kay Danaya mula sa rearview mirror. Wala tayong choice, sagot ko tumatawa. May campaign manager na yatang baby bago pa ipinanganak. Humawak si Danaya sa tiyan ko ulit at bumulo. Don't worry baby, I got you. At doon na ako tuluyang natawa. Si DJ hinawakan ng kamay ko habang pasulyap-sulyap sa salamin. Pinagmamasdan ng mga anak namin na sobrang buhay. Sobrang kulit, pero sobrang mahal namin. Sino bang hindi mapaproud sa ganitong pamilya? Pabulong niyang sabi at tumingin ako sa kanya sabay kindat. Basta ako, kahit na anong pangalan pa yan, as long as kasama ko kayong lahat, okay na okay ako. Pero magandang suggestion ni Danaya na name, Danaya Catalia. 3 months later. Maaga pa lang, ramdam ko na ang excitement sa buong bahay. Parang may kasal ulit na magaganap pero this time para sa baby sa loob ng tiyan ko. Baby shower day today. Pagbaba ko mula sa hagdan, napangiti ako sa nakita ko. Balloons in soft peach and mint green, pastel drapes hanging from the ceiling, and the tables filled with delicate centerpieces made of baby bottles, plush toys, and tiny shoes. Ang bango ng paligid, amoy fresh flowers at vanilla candles. Gemma really went all out for our second princess. Sabi niya kanina habang inaayos ang backdrop. Sa likod ng garden, may photo booth na may sign, Welcome baby girl, Mommy Christine and Daddy DJ. Can't wait to meet you. May pa-frame pa ng sonogram ko. Isa-isang dumating ang mga bisita. Kaibigan namin ni DJ, pati mga dati kong nakatrabaho sa showbiz. Lahat present. Nandun din si Lolo Francis. Ang mga lolos at lolas at syempre, sina Dorina at Gemma nabala sa pag-asikaso ng lahat. Ang mga triplets in full matching outfits. Sobrang excited at palakad-lakad na parang mga kiti-kiti na hindi mapakali. Mommy, look! May cotton candy station! Tili ni Danaya, sabay hila kay Kael. And may chocolate fountain! Si DJ lumapit sa akin at kinabig ang bewang ko. You okay? Tanong niya sabay halik sa noo ko. I'm more than okay. Sagot ko hawak ang tiyan. Our little girl is already so loved. Until nag-start ng program, may games na guess the baby food, diaper changing race at baby trivia quiz kung saan ang team ni DJ natalo dahil mali raw ang spelling niya ng colic. Napatawa kaming lahat. After ng fan games, pinatayo ako ni Dorina sa harapan. Speech! Sigaw ng lahat. Kinuha kong mic. In fairness, medyo kinakabahan na Ketch, pero ngumiti pa rin. Blooming pa rin si Juntis. Thank you everyone. I don't think I could ask for more. I have a wonderful husband, 3 beautiful children, amazing friends and family. And now, another blessing is coming. Thank you for celebrating her with us. We can't wait to meet you, little one. Sabay palakpakan at iyakan ng konti. Si Mommy Maria at Mommy Sylvia, napahawak ako sa tiyan ko and the baby kick para bang sumasabay sa tuwa ng lahat. Mommy, sumasayaw si baby! Sigaw ni Cole. DJ leaned closer and whispered. She already knows how to steal the spotlight. Baka magiging artista kagaya ni Mommy. Napatawa ako. I rested my head against his shoulder.
heartful. At that moment, habang nakatingin ako sa paligid, I realized this wasn't just a celebration for our baby. It was a celebration of love, family at ng journey naming lahat. Katatapos lang ng last game at abot tayo ng mga ngiti ng lahat. Sobrang saya, sobrang ingay, pero ngayon tahimik ang buong garden. Nakatayo kami ni DJ sa harap ng lahat. Hawak ang mic, may konting kaba sa dibdib pero mas nangingibabaw ang kilig at labis na saya. May gusto lang po kaming i-announce, panimula ni DJ, sabay hawak sa kamay ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti ako bilang senyas na siya nang magsabi. Ngumiti si DJ sa mga bisita at ako ganun din. Our little girl finally has a name. Napuno agad ng bulungan ng paligid. DJ glanced at Danaya na nakaupo sa gitna ni Nakul at Kael. Parehong nagtataka. And it's a name na pinili ng isang very special person in our lives. Tinignan ko si Danaya na biglang lalaki ang mata, hawak ang dibdib at parang hindi makahinga. Ang arte talaga nitong baby Danaya ko. Danaya Catalia, I said softly, my voice warm. Biglang nagtayuan ang balikat ni Danaya at parang sasabog. Ako yun! Sigaw niya sabay tayo, teary-eyed na agad. Tumakbo siya sa harapan at tumili pa ng mahina. I won! I won! I told you both! Sabay lingon kinakulit Kael na parehong napasimangot at napailing. Mas bagay ang Sir Axel, bulong ni Cole pero narinig ko. No, sagot ni Kael. Danaya sounds too sparkly. Exactly why it's perfect, sagot naman ni DJ at napatawa. Danaya still holding back tears, lumapit sa amin. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Sabay yakap sa aming dalawa. This is the best day ever. Sinalubong siya ng yakap ni DJ. We're glad you love it, baby girl. Your little sister will carry that name with pride. Natahimik ang buong paligid. Then, biglang nagpalakpakan ng mga tao. Si Mommy napaluha habang kinukuhanan kami ng picture. Si Lolo Francis nakangiti habang tumatango. At si Daddy, nakatayo sa gilid, may hawak na wine at tinapik si DJ sa balikat. Nilingon ko ang paligid and for a moment, time slowed down. The laughter, the lights, the soft breeze. My daughter smiling beside me. My husband smiling with pride. At sa ilalim ng fairy lights, isang pangalan na nagsisimula ng panibagong kwento sa pamilya namin. Dania Catalia. Mommy, open this one! Sigaw ni Danaya habang pilit inaabot ang isang malaking kahon na balot sa pink na papel na may mga unicorn prints. Natawa ako. Kanina ka pa pipili-pilit anak? Hindi ba pwedeng later after dinner? Nilapitan ko siya at pinisilang ilong niya. Umirap siya ng konti. But mommy, it's from me. That's from me and my brothers. Sumali na rin sina Kael at Cole sa pangungulit. Sige na mommy. Sabay-sabay nilang sabi na sinabayan pa ng patwinkle-twinkle ng mga eyes nila. Napailing na lang si DJ. Wala tayong laban sa mga to. Bulong niya sabay hawak sa bewang ko. Umupo kami sa couch habang nilalagay sa harap ko ang malaking gift. Tuwang-tuwa si Danaya habang tinatanggal ko ang ribbon. It's a special one, mommy. Bulong niya parang may sikreto. Pagbukas ko ng kahon, tumambad ang isang maliit na pink na baby dress na may bordang Danaya Jr. Napatawa ko habang si DJ ay literal na napahawak sa dibdib. Oh guys, you really plan this? Yes, sabay-sabay ang triplets ngunit bago pa man kami makatawa ulit, napangiwi akong bigla. May tumusok na sakit sa lower belly ko. Napahawak ako sa tiyan ko. Sweetheart, bulong ni DJ at agad nang lumuhod sa harap ko. Okay ka lang? Hindi ako nakasagot agad. May sumunod na sakit, mas matindi. Napakurap ako ng ilang beses. And then I felt it, the sudden gush. Napatingin ako sa sahig, doon ko lang napansin ang basa sa ilalim ng suot kong dress. Oh my God, bulong ko. I think my water just broke. Sabay-sabay ang reaksyon ng buong paligid. Si DJ, his eyes wider in shock. Agad na tumayo. Okay, don't panic. Wait, ako pala nagpapanik, sweetheart. Let's go. Si Danay napatakip ng bibig. Is baby coming? Now, now, daddy? Emergency! Sigaw ni Cole habang si Kael ay biglang tumakbo palayo. I'll get the bag! Yung pink! Agad na nagkagulo sa mansyon. Si Mami Maria tinawag ang driver. Si Lola Patricia umiiyak na sa gilid. Si Lola Francis kalmado pero may hawak ng phone na may kausap na Obi.
Ang OA ng iba, manganganak lang ako. Kahit si Mommy Sylvia, panic on the mode na. Ako naman kahit kinakabahan, napatingin kay DJ na ngayon ay hawak ang kamay ko. Punong-puno ng pagkabahal at pagmamahal ang mga mata niya. DJ, mahina akong tawag habang buhat-buhat niya ako palabas. Hindi pa next week, hindi ba? Ewan ko sa anak natin, sweetheart. Excited siya sigurong makita tayo. Pabirong sagot nito at kahit ramdam ko ang kirot na patawa pa rin ako. Sana babae talaga to. Nagtatampong sagot ko. Sabay tawa ni Danaya mula sa likod. Of course, she's a girl. She's listened to me. To her ate Danaya, she said proudly. And just like that, mula sa kasiyahan ng pagbubukas ng regalo, ngayon ay tumatakbo kami palabas ng mansyon habang ang pinaka-importanting regalo sa buhay namin ay handa nang dumating. Sabi nga nila, ang bawat kwento ng pag-ibig ay may kanya-kanyang simula, gitna at wakas. Pero ang totoong pagmamahal kailanman hindi nagtatapos. Eto na, sa wakas nakarating din tayo sa huling pahina ng kwento ni na Christine at DJ. Saksi tayo sa lahat ng dumaan sa buhay nila mula sa mga luhang pumatak, mga sakit at maling akala, mga pangarap na muntik nang mawasak hanggang sa muli nilang pagtatagpo, pagtatali ng puso sa St. Archangel Church at sa wakas, ang pagdating ng kanilang bagong prinsesa na si Dania. Kasamang makukulit at napakatalinong triplets. Kung may isang aral man na may iwan sa atin ng kwentong ito, yun ay ang katotohanan ng pag-ibig ang nakatadhana kahit na ilang beses magkalayo't masaktan, hahanap at hanap ang paraan para bumalik sa kanyang tahanan. Huwag kang matakot magpatawad, huwag kang matakot magmahal ulit dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may naghihintay na bahaghari mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula part 1 hanggang sa huling part na ito. Sa bawat like, comment at share ninyo, sa bawat puyat at paghihintay sa susunod na kabanata, sa bawat pagluha, pagngiti at pagkilig na sinalo ninyo kina Christine at DJ. Kayo ang naging lakas para maipagpatuloy at magkwento ng buong pusong napakagandang biyaheng ito. Hindi magiging ganito kaganda ang kwentong ito kung wala kayong lahat. Nagtatapos man ang kwento ni DJ at Christine, hindi dito nagtatapos ang ating samahan. Siguraduhin nag-subscribe ka na at naka-turn on ang notification bell para sa ating mga susunod pang mga bagong kwento at kabanata na tsak na muling tatama sa inyong mga puso. Ito ang inyong narrator, nagpapasalamat at nagpapaalala. Sa gitna ng kawalan, huwag mong pakakawalan ng pag-ibig. Kapag nahanap mo na muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento. Sa ngalan po ni Miss Sandra, ako po si Miss Maria. God bless sa inyong lahat at paalam.